Okay, so good day class. So for today we'll talk about motivation and emotion. Pag sinabi nating motivation, madami siyang pwedeng explanation. Una, instinctive approaches. Pag sinabi nating instinctive approaches, mas unang pumapasok sa isip natin yung mga animals. Ano, tingnan nyo, animals basically act or behaves based on instincts. Hindi sila kasing level ng behavior ng tao na may concept of rationality o consciousness, or yun nga, fully aware. Kaya for example, kung meron kayong alagang pusa, pag nagutom ang mga yan, hindi nila primarily iisipin kung tama o mali yung ginagawa nila. For example, pusa, basta-basta na yan tatalon sa lamesa para kunin yung ulam. Okay? Kasi yung motivation nila to eat is basically pumo-point doon sa need to survive. Ang pinagkaiba ng tao, yes, sometimes, or we could explain in a sense that people behaves or acts based on instincts. Pero ang pinagkaiba natin, rational tayo. Kaya may mga kilos tayo. Kunyari, may tawag ang kalam ng sikmura. Hindi tayo nag-act out from it kasi may isip tayo. Minsan, dinidisregard natin yung gutom dahil may mas kailangan gawin. Diba? Pangalawa, yung concept ng drive, primary tsaka secondary drive. Tandaan nyo, class, nahati lang ang drive ng individual sa dalawa. And tingnan nyo, ang primary drive necessary siya for survival. Hunger, thirst, sleep, sex, sila ay necessary for survival. Yung secondary drive naman, hindi basically necessary for survival. Siguro more on itong secondary drive for self-esteem, for self-worth, for self-actualization. Okay? On the other hand, meron tayong kakayahan to do homeostasis. Tayo, class, bilang individual. Okay, sa science muna pala. Diba ang homeostasis, yung ability of our body to go back to a stable condition. Okay? Hindi kasi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Okay? Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang ang motivation. Okay? Kailangang lagi at palaging balanse lamang. Okay? Kaya sa arousal approaches, kapag masyadong mataas yung motivation, may ability tayo to reduce it, to go back to the normal condition. Kapag sobrang baba naman, we will try to increase our motivation. Okay? So, ang iba naman, okay, motivated sila through incentives. Gagawin yung isang bagay kasi may kapalit. Okay? Gagawin yung isang bagay kasi may kapalit. Example, mag-aaral ako ng mabuti. Okay? Para maging maganda yung grade. Magtatrabaho ko para magkapera, para may pambili. Okay? Magbibigay ako ng flowers, o kaya magbibigay ako ng flowers, magsasend ako ng love letter para makareceive ako ng affection. Okay? And even yung iba to the point, ito medyo sensitive na, for example, yung mga tao na nagtatrabaho sa sex industry, di ba? Papayag silang for example, makipagtalik sa isang tao na hindi nila kakilala, hindi nila mahal, kasi nakakakuha sila ng pera. Okay, so yun yung pwedeng explanation sa incentive approach. Meron naman tayong cognitive approach. So, napakadali lang ng cognitive approach. May dalawang klase ng cognitive approach. Yung motivation, internal or intrinsic, tsaka extrinsic. Pag sinabi nating intrinsic, ginagawa mo ang isang bagay because you find value, you find meaning, or you find joy on doing that thing. Okay, for example, pagbabasa ng libro. Okay, nakikita mo yung value, nakikita mo yung joy in reading a book. Okay? At the same time, yung extrinsic motivation naman, ginagawa mo yung isang bagay hindi dahil gusto mo talaga. Okay?
Kung hindi dahil for other reason, kunyari ay requirement, kunyari ay kailangan siyang ipasok o kailangan gawin, o kaya may incentive. Okay, so yun ang pinagkaiba ng intrinsic tsaka extrinsic. So I think ito ay nadaanan nyo o madadaanan nyo din sa understanding the self. Okay? So, sa motivation, meron ding konsepto si Maslow. Okay, hierarchy of needs. Tandaan nyo, class, pag sinabi nating hierarchy, hagdan siya. So, nagsisimula sa first step o sa first needs. Diba? Physiological, safety, love and belongingness, esteem, and self-actualization. Okay? Kumbaga, dapat napakahalaga na na-fulfill muna itong basic needs bago yung mga succeeding needs. Okay? You cannot, for example, you cannot think of safety, for example, kung hindi napupunan ang, for example, kung kumakalam ang sikmura mo. Iba, concrete example din ito, during COVID-19 pandemic, yung iba, di alintana ang sakit, okay, kapag kumakalam ang sikmura. Kaya ang iba, kahit bawal lumabas, okay, magtatrabaho ang mga yan, regardless kung mahawa sila o hindi, kaysa sa kumalam ang kanilang sikmura. So again, itong lahat ng ito ay hierarchical. So, kumbaga mahalaga yung mga primary or yung mga preceding needs bago makuha yung following needs. And ang pinakadulo, according to Maslow, is self-actualization. Okay? So ito naman, motivation behind hunger and eating. Pag tinangnan kasi natin, class, okay, scientifically, may sinusunod tayong body mass index. Okay? So, ang isang tao may appropriate na BMI level depende sa edad. Na kapag labis para sa edad o kulang para sa edad, may physical consequences. Okay? O meron siyang hindi magandang epekto sa tao. Well, ang pagtingin class din kasi sa hunger and sa eating ay cultural din. Okay? Or social factors din. Okay? Example, ang Pilipino, para bang kulang ang breakfast sa marami. Hindi sa lahat, pero sa marami culturally. Kapag walang kanin. Diba? O social factor din and behavioral factor. Tingnan nyo, pag around 11:30 yung klase, 11:30 or 11, kumakalam na ang sikmura ng isang tao. Kasi, in our culture, ang lunch ay 12. Pero may ibang kultura na may ibang kultura na alauna o 1:30 ang lunch. Okay? May ibang kultura na sa umaga, sanay sila na tinapay ang kinakain. Pero sa maraming Pilipino, parang kulang. Okay, so culturally din siya or socially bound. And meron din tayong tinatawag na eating disorders. So hindi ko masyadong i-discuss to kasi i-discuss nyo to sa abnormal psychology. So konting differentiation lang. Ang anorexia nervosa, okay, ito kita physically yung psychological and physical condition kasi bagsak ang BMI ng tao. Okay, minsan 10 ang BMI pababa, 14 yata or 10 pababa. Okay? Yung prevalence, mas madami ang sa babae kaysa sa lalaki. Okay? Well, culturally bound din siya kasi sa society may expectation on what a woman should look like. So, mataas ang prevalence sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Ang isang common example ng nagkaroon ng case na anorexia si Karen Carpenter. Okay? Parang ang isang obvious din ngayon ay si Ariana Grande. Okay, pero hindi ko alam kung diagnose siya ng anorexia nervosa, pero kung makikita nyo recently yung mga pictures ni Ariana Grande, anorexic, pumayat. Okay? So ang isa naman bulimia nervosa.
ang bulimia nervosa hindi masyadong kita na nagsasuffer sa eating disorder ang isang individual compare sa anorexia. Tapos anorexia again, parang butot balat na. Sa bulimia nervosa may dalawang episode. So, tawag dito, binging tsaka purging. So, binging, kakain ng madami. After eating a lot, after binging, makakaramdam ng guilt. Pag nakaramdam ng guilt, magpa-purge. Usually, ang purging na ginagawa, sinusuka minsan, sinusundot yung lalamunan. Kaya madaming bulimic na sira ang ngipin dahil ng acid na lumalabas sa sikmura. So, yun. So, may iba pa na eating disorder. For example, binge eating disorder. Yung isa, paika disorder, kumakain ng mga hindi edible na bagay. For example, lupa, o kaya bato, kung ano-ano man na hindi edible. So, yun. So, when you reach third year, i-discuss nyo pa yung ibang eating disorder. Okay? So, meron din namang need for achievement, affiliation, and power. So, sa need for achievement, striving for excellence. So, meron tayong high achievers saka low achievers. Ang high achievers, ang achievement nila, for example, nakikita nila sa grade, sa pera, sa property, o yung manalo sa mga bagay-bagay. Okay, very selective sila sa mga challenges. Ang pinipili nilang challenge ay yung alam nila na mananalo sila lagi. Hindi din sila pumapatol sa mga challenges na madali. Okay? Yung mga low achievers naman, dahil nga from the word low achievers, they do not attain to be the number one or to be the greatest. Okay? Sa kanila, sapat na yung hindi bumagsak to avoid failure. Okay? And laging ang hinahanap ng mga yung mga easy task. Parang sa mga estudyante, yain ng tres, hindi naman bagsak. Parang ganon. In psychological testing, ang pwedeng isang test na pwedeng maka-assess ng level of achievement o tendency ng isang tao, yung thematic apperception test. So sa TAT, nagpe-present ng ambiguous picture, ipapakwento what does this picture says, what happened after. So yan. So pagdating nyo ng second year, for third year, you will discuss this TAT. Okay? Yung isa naman, need for affiliation. So, striving for friendship. So, mahalaga sa kanila magkaroon ng mga relationship. Okay? In a good sense, they are very sensitive to relationship with others. Okay? Ito din yung mga tao na nakikita nila yung they are motivated o they find value sa dami ng friends, sa quality. Pero remember na it's not always quality. Okay? It's not always quantity rather. So, kailangan din ng quality. Okay? Ang iba naman, the need for power, striving for impact on others. So, ito yung mga individual na pinipiling magkaroon ng posisyon to gain control, to gain authority. Okay? So, for example, yung sa mga managerial position, sa mga government position. Okay? So, yun yung mga example. Actually, itong need for power, need for affiliation, need for achievement, lalabas to sa TOP. Particularly dun sa theory ni Karen Horney, yung neurotic trends, yung neurotic needs. Okay? Kahawig ito. Yung moving away, moving towards, moving against people. So, yun. Okay? Kung i-relate din natin to kay Karen Horney, sabi ni Karen Horney, yung mga normal na individual, walang neurotic condition, tayo ay nagpapalipat-lipat, nagpapatalon-talon ng neurotic trends. Okay, particularly yung tatlo, yung away, towards, against. Pero pag may neurosis o neurotic, problematic ang isang tao,
nag-i-stick lang siya sa isang trend. So, yun ang problematic. Okay? So, yun. Medyo ito ay prelude, sa TOP. So, ang emotional experience naman natin, okay, napakahalaga ng emotional experience in psychology. And, tandaan nyo class, hindi lang siya cognitive o hindi lang siya affective. So, meron din siyang physiological dimension. Diba? Kapag tayo ay masaya, it's either yung physiological response. For example, mataas ang heartbeat. Okay? Ganun din kapag kinakabahan. Pwedeng kapag kinakabahan o threatened, mabilis ang heartbeat, pinagpapawisan ng malamig. Okay? Yung cognitive element naman, paano natin naiintindihan yung emotion na yun? Anong pinapahiwatig? Katulad dun sa example ko kanina, yung association ng emotion sa heart, yung rapid heartbeat, it could be two things. Pwedeng masaya ka or excited ka, or pwedeng takot ka o kinakabahan ka. Yun ay nakadepende na sa interpretation ng ating brain. Okay? Now, pwede natin siyang makita yung emotions sa napakaraming functions. For example, preparing. Sisipa ang emosyon mo. For example, kinakabahan ka, natatakot ka, it's either a fight or flight response. Pangalawa, shaping your future behavior. Example, during midterm, nagkaraming ka, hindi maganda sa pakiramdam, nakakainis. So, pagdating ng finals, ayaw mong maulit yung feeling na yun, magpe-prepare ka. And pangatlo, it helps us interact more effectively with others. Remember class, na our communication is, kung matatandaan ko, 75 non-verbal and 25% verbal. Okay? Katiting lamang yung yung sinasabi at mas malaki yung paano yung pagkakasabi. So, examples of non-verbal cues: facial expression, intonation of voice, body language, okay, eye contact. So, napakahalaga nun. Okay? And we can explain the connection of emotions in 3 theories. Okay? Yung kay James Lange theory, okay, o tinatawag ng gut reaction. Dito sa theory to, nauuna yung physiological response, okay, doon sa emotion. Kunyari, biglang parang may pumunit o kunyari ay may gumusumot ng sikmura mo. Nakaramdam ka ng ganun. Sabi mo, bakit ganun yung naramdaman ko sa sikmura ko? Parang may gumusumot. Naisip mo, lalabas na pala ang result ng board exam kinabukasan. So, kaba. Okay? So, pwedeng ganun siya. So, yan yung core tenet. Stimulus. Okay? Physiological arousal, perception, interpretation, and emotion. So, kay James, we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, not the other way around. Ang isa pa, Cannon Bard. Itong tandaan nyo, kung kay James Lange theory, nauna yung physiological response sa emotion, kay Cannon Bard, sabay. Okay? Sabay. Nakaramdam ka ng sakit ng sikmura, naisip mo, kinakabahan ka kasi lalabas na yung result ng board exam. Neither the body's reaction causes the emotion, nor does the emotion causes the body reaction. They are simply triggered together by the original event. Nakita mo, bukas na yung result ng exam. Okay? Ang isa naman, two-factor theory. Okay? Para mas maintindihan nyo, ito yung graph ng two-factor theory. Nag-react ang katawan, bumilis ang tibok ng puso, pinagpawisan ng kamay. Okay? The mind searches, your brain looks at your surroundings. Why do I feel this way? The label is applied. You use the context of naming the feeling. I'm racing because a tiger is here. Fear. Yan.
Okay? Para ma-differentiate nyo, ito yung graph. Okay? Nasa module yan. Ha? Basahin ang module. Okay, so this is for this topic. So if you have further questions, we can discuss it sa face-to-face meeting. Okay, thank you and goodbye.